Kala nila e-bike, no? Pero magugulat ka kasi kapag nakipagkarera ka dito, maiiwan ka dahil 150cc to. Mukha lang siyang e-bike. Tignan nyo, ito yung pinakamaliit na 150cc ni Kymco. At ito, ang makakaiba sa bike na to. Una sa lahat, netizen, itong dual LED headlights na to. Napakalinaw po sa gabi. Kakaiba din yung turn signals nyo. Built-in na rin po itong mga crash guard na to. At ito lang naman yung scooter na may lalagyan ng milk tea. Ayan, no? Talaga mayroon pang milk tea logo dito sa loob. Kaya parang ginawa talaga to para sa mga Gen Z, millennials. Magugustuhan talaga to ng mga first motorcycle owners. May mga ilang accessories din na napaka-cute at si Kymco lang ang meron. Meron din siya tinatawag na flip tech netizens from carrying people. Pipindutin mo lang dito sa gilid at pag umangat yan, now it can carry goods or yung mga gamit natin. Up to 40 kilograms yung max load capacity niyan. Pwede mo siyang i-push para paglagyan ng gamit. Pero kung meron kang accessories kagaya nitong bracket na binili natin kung saan ito-turn mo lang siya at pwede na siyang mag-lock into place, ay pwede ka nang magkabit ng top box. Tapos bababa mo lang na ganyan. Napaka-kapal na cushioning na para sa angkas. Meron tayong interactive na digital display na napaka-clear with all the key information that we need. Charging port dito and nasa unahan din po ang kanyang fuel tank. Filipino height and Asian height friendly po ito, netizens. Flat foot ako dito sa motorsiklo na to. Napakagaan lang po nito at matipid din sa gasolina. Disc brake sa unahan, drum brake sa likod. May built-in na rin po siya na crash guard kahit stock from casa. Ang ganda na design, di ba? Para sa inyo, netizens, sa presyo niyang 127,800 pesos. Sulit ba? Bibili ka ba